Hi my dear Pisces, and this is your monthly reading for May. So, meron tayo dito na energy. Syempre kagagaling lang ng energy sa'yo. May recent pa siya, yung energy ng Pisces. So, pwede nafe-feel mo pa rin yung pagiging, alam mo yun, yung overloaded when it comes to your mind. When it comes to your intuition na parang andun din yung pagiging emotional, my loves. So, andun pa rin. Kumbaga, nafe-feel mo pa rin yun, yung energy ng pagiging Pisces mo. So, this May, medyo dreamy ka pa. May halo pang, sabihin natin, ang daming ideas, lots of ideas na parang nasa cloud9 ka pa, na yung iba pwedeng negative, sa negative side is yung mga pag-overthink. And, since papasok na tayo dito sa May, or May na, meron pa rin halong reality check dito. Kinakailangan na ma-remind ka na hindi lang basta sa intuition nakabase ang pamumuhay mo, Pisces. So, nandun yung reality check ng iyong energy. Spirits are reminding you para magising ka. So, si Universe, my love, is parang gentle naman sa paggising sa'yo this May. This month of May, gentle naman siya. Hindi naman siya kagaya ng ibang zodiac na parang makaka-encounter ng conflict. Pero may pagtapik. Okay? Na parang sinasabing Pisces, gumising ka na. Reality check na tayo. Papunta ka na ulit sa parang, I hear na yung reality, pwede may loves na bakasyon ka rin. Pwede may loves na meron kang mga bagay na matagal na hindi ginawa. Pinagpahinga mo yung sarili. And more on mind ang parang umiral sa'yo. So, sa start ng month, my loves, since nagaling sa energy ng Pisces, my loves, dala mo pa rin yung pagiging, kagaya nga sinabi ko, emotional, intuitive, and medyo lost in thoughts. Pero habang papasok tayo or lumalakas yung influence ng Taurus, since na meron din tayong full moon ngayon, so malakas yung influence niya, my loves, and unti-unti kang binabalik para maging grounded. So kung hindi mo kayang maging grounded, my loves, ito nga, pag sinabi kasing reality check, grounded means na ano ba talaga yung routine mo doon sa mundane, into mundane, ano ba talaga yung routine mo, yung pang araw-araw mong ginagawa. So, ibinabalik ka na ng energy na to. So, parang sinasabi dito na, okay lang talaga na mangarap. Lots of ideas, lots of thoughts and plans sa future, sa relationship, pero dapat meron ka na talagang galaw, okay? Kahit paunti-unti, kailangan magkaroon ng paggalaw. So, nandito yung energy ni Neptune. This is your ruler, my loves. Kaya, I hear, may mga bagay na kailangan mong pakinggan pa rin when it comes to your intuition this month. Madali mong mafe-feel ano yung tama or hindi. Ano yung, sabihin natin, using your intuition, kahit hindi obvious, my loves, madali mong mafe-feel. So, use your intuition, trust your intuition. Pero ang kailangan dito, since na nanggaling ka na dito sa energy mo ng Pisces, is yung pag-iingat na huwag mong masyadong i-overthink yung mga bagay-bagay. Pwede kasi makapag-create ka ng mga scenarios na magpapalala sa iyong isip or pag-iisip, my loves. So, pagdating or during this full moon, pagdating ng full moon or during this full moon, so kailangan mo talaga ng emotional release. Kung kinakailangan mo umiyak ka, my loves. Pwede din na lagi kang umiiyak, I hear that. Kailangan mo, my loves, na mag-meditate or alam mo yung i-release mo as in blank slate. Wala kang idea, wala kang pinapangarap, wala kang fantasize. So, bilang pag-detach din dun sa, sabihin nating, naging dreamy energy mo, my loves. I hear meron ditong parang delulu moment
na kailangan mo nang i-release. Pwedeng bagay yan, pwedeng tao. So, para siyang cleansing na alam mo, parang matagal mo siyang pinlano, inisip, pero parang wala naman, hindi nag-actualize. So, para siyang cleansing. Let it flow. Kung darating siya, kung magagawa mo yon, let it flow. Hindi naman siya yung totally let go, pero let it flow. So, trust the process, my loves. Kung halimbawa may iniintay kang taong bumalik, gustong bumalik, trust the process, pero hindi mo kailangan i-overthink ang mga bagay-bagay. So, sa new moon, so kung nakikita mo to, new moon, or after new moon, or before new moon, meron niyang new beginning, or kailangan mag-set ng new beginning, or new plans, new steps, na hindi ganun ka delulu, okay? Hindi ganun ka dramatic. Parang alam mo yung grounded lang, na parang kaya mo naman siyang i-actualize, kaya mo siyang igawin, kayang mangyari. Okay? So, yun yung parang pagiging meaningful ng pag-manifest mo this May. So, pwede din a year na favor sa'yo yung new moon para mag-set ng intention dahil nga malakas ang iyong intuition, malakas pa rin. Lalo na kung isasama mo yung Taurus energy. So, para dito, intuition and grounded at the same time. So, I hear na kailangan manifest talaga ng growth. Growth with peace of mind. Kailangan during your time, yung nung recent month, is parang masyado kang naging delusional. This time, my loves, alam mo kung paano gamitin yon para magkaroon ka ng growth. So, kung iniisip mo rin yun nga, yung word na delusional, kung naliligaw ka, my loves, kung iniisip mo na parang hindi ko na naman alam kung ano yung paplanuhin ko sa buhay. So, lagi namang may beginning, my loves. Hindi ka naliligaw. So, pwedeng ito is part lang din ng another transition mo. So, kagaya ng sinabi ko, trust the process, trust the flow, and huwag mong hahayaan na, alam mo yung parang, lumiko ka, go with the flow, my loves. Huwag mo kakalimutan yung paglangoy or yung kung paano mo na-handle yung sarili mo habang nag-go with the flow. Papunta dun sa direction na gusto mo. Okay, so your lucky number is 4. For this month, favorable sa'yo ang 4. Pwede foundation, strong foundation. 2. Pwede with significance din yan sa relationship, union. And 5, my loves. Transformation. So, let's pull your card, my loves, your tarot cards. Let's see kung ano ang energy for the month of May for my Pisces. Pisces. Meron ditong 10 of Cups, pero in reverse siya. So, I hear na nanggaling ka sa disunity, sa arguments, my loves. Nanggaling ka sa quietness, pwede relationship, friendship. And ngayon, my loves, for this month of May, mayroon tumalon na Queen of Wands and 7 of Cups. So, I hear dito, my loves, ang dami talagang gumugulo sa isip mo. Pero kagaya nga ng nabanggit ko, pwede galing ka, my love, sa conflict sa family relationship. Pwede, my loves, during these arguments and conflicts or disunity, may mga nasayang na oras at sandali. Pwede yun nga, yung pag-focus mo, andun ka sa dreamy energy na kung saan too dramatic, too intense emotion, my loves, yung nagpa-suffer or yung takbo ng life mo. But I hear this month of May bilang meron ditong fiery energy with this Queen of Wands. Although kahit na sabihin na siya ay fiery, dahil may wands dito, nandiyan pa rin yung pagiging water. Dahil nga queen, and yung pagiging fire niya dahil sa wands. So I hear you can always
call on your natural confidence. Where you're babalik ka ulit sa dati mong energy, or kung hindi ka ganon before, I hear na because of this chaos, because of these conflicts, quietness ng iyong relationship, I hear na pwedeng biglang may magbabago kay Pisces. Makikita yon ng mga taong nasa paligid niya kung gaano siya ka-confident right now. Kung before ay parang ang puro tears ang ipinakita niya, right now is I hear nandun yung enthusiasm, and andun yung pagiging adaptable mo na parang okay, it is what it is. Andun din yung pagiging independent mo, maipapakita mo yan kung yan ay yung tinutukoy dito na chaos and arguments as a family. Makikita mo yung pagiging independent mo dito. Merong steady force na makikita o ma-observe kay Pisces. Dito, my loves, I hear na you need to step back from everything to gain perspective. Kasi napakadaming ang tumakbo sa isip mo. So, mamili ka, ano ang gusto mong continue, ano ang gusto mong i-develop right now for this month. Hindi pwede or hindi applicable sa iyo, Pisces, yung napakaraming ginagawa, yung napakaraming iniisip. Hindi siya applicable sa iyo. You need to step back. Ang dami mong gustong gawin, pero yes, dapat yung isip mo nakafocus lang sa isa. Ang dami mong iniisip, my loves. So this month of May, for your, sabihin natin, kung magsaset ka nyo yung attention, mag-focus ka muna sa isa. Okay? Kasi dito, ang daming gumulo. Pwede nga, my loves, nakaranas ka ng pwede hiwalayan din to kasi may disunity. Naka-reverse kasi yung iyong 10 of Cups eh. The 10 of Cups is the card for belongingness and family. Pwede din yan sa partner, my loves. Pero dito, ito kailangan mo ipakita. Yung determination mo para sa goal na to. And after that, parang one step at that time. Lahat to goals mo, lahat to gagawin mo, pero kailangan this month of May, isa-isa lang muna. So mag-set ka ngayong new moon, karoon ka dapat ng quiet new beginning na kumbaga mas mabilis mong mamamanifest kung isa lang muna. Okay? Mas mabilis mong mamamanifest kung isa lang muna. Let's see more confirmation about this energy, my dear Pisces. Meron ditong lilies, my loves. Lilies is, pwede, my loves, na merong someone na mag-o-offer sa'yo. Pwede literal na flower yan, or peace offering, admiration, my loves. So dito, my loves, I hear meron lilies from this chaos arguments. Pwede na merong peace offering. Meron din, sabihin natin, purification, I hear. So kung ano yung naging problem, pwedeng matanggal, ma-wash out this month of May. And here, merong kinalaman yan pagdating din sa household. So, pwede, my loves, purification, I hear, meron kang iaalis, ika-cleanse. And ikaw yung magte-take ngayon ng leadership dito when it comes to your house. Ikaw yung parang nasa sayo ang desisyon kung paano mananatili itong household na to, itong house na to, itong sabihin natin, place mo, sacred place. So, kinakailangan ng independence dito, my loves. Kinakailangan ng, sabihin natin, may responsibility. Parang sa'yo nakadepende yung responsibility when it comes to this household. So, meron ditong dalawang king na lumitaw, my loves. You also hear na pwede din na kailangan makita mo muna yung independence. Kung ito may kinalaman sa love life, ha? Ibang reading kasi yung sa love. So, dito, for energy lang ng May, I hear na kailangan makitaan ng strong foundation. Kung yung king na may kinalaman sa'yo,
Or, pwede father mo. Nasa sa kanila kung paano magiging matatag itong household na to. But, dito kinakailangan ng independence. Kung dati, sila yung nagdadala, ngayon parang ikaw na. Para magkaroon ng strong foundation. So, dito my loves, I hear the mice. Lumitaw to my loves, the rat. So, pwede my loves, I hear some of your goals is rotting or ang tawag dito, hindi good para sa'yo. Some of your goals, I also hear, ito yung kailangan maging reminder or warning sa'yo na merong nagsasabotage. They are telling you na, halimbawa, wag ganito, mag-ingat ka sa ganito, pero sila pala yung nang-drain or yung nakikinabang sa part na yon. So, mag-ingat ka dun, my loves, kaya kailangan talaga i-prioritize mo alin sa mga to yung goals mo. Kasi dito, may iba kang goals na pwedeng i-drain ka or masira ka. Pwedeng ma-drain ka or masira ka. I also hear na hindi lahat ng goals ay kailangang sabihin. Hindi lahat. For my Pisces, I hear na merong rat. Merong rat sa life mo na kung saan hindi mo kailangang ipakita sa kanila lahat. I also hear sa family din. Merong family member or kasama mo sa bahay na parang nagsisilbing rat sa buhay mo. Na kaya kinakailangan mo ng independence kasi ito yung sumisira sa'yo. Ito yung nagde-drain, sila yung nakikinabang, but parang iiwan ka ng wala, iiwan ka ng sira. Ganun, my loves. Pwedeng itong mga rats na to ay nandito lang din sa household na to. Nasa bahay lang din siya, my loves. Kasama mo lang din siya. Malapit lang din siya sa'yo. So, doon, I hear kung meron ka mga plano, huwag mong i-open sa kanila. Parang i-open mo lang sa kanila yan kung okay na. Kasi hindi sila makakatulong. Okay, so dito, warning siya from the people surrounds you. From the people within your household. Independence, I hear, my loves. So, kailangan, my loves, dito, kung naging dependent ka, parang lagi sila kasama mo, lagi mong, parang kasi ang mga Pisces parang medyo may pagka, ang lambot, alam mo yon, malambot, pero pag nagising na lumalaban. So, I hear dito, parang ipapakita mo na sa mga taong nagkaroon dito, sa mga taong dati ay nakita kang dramatic and emotional, ipapakita mo na sa kanila na independent ka. Halimbawa na lang, pagpunta ko nyari halimbawa sa grocery, kinakailangan mo pa magpasama, magpa-drive, pero this time, parang magiging independent ka na. Iyon yung isang maliit na step and sign na you are acknowledging your natural confidence, na hindi mo kailangan ng ibang tao kahit nakapamilya mo pa yan or partner mo pa yan. And meron ka mga bagay na gustong i-push, pero dito kailangan hindi mo na kailangan i-consult pa dito kasi the more na parang wala sila maitutulong sa goal mo eh. The more na sinashare mo sa kanila, mas lalong may loves na nahihirapan kang i-actualize yon because meron silang mice energy. Mice, parang consume lang sila ng consume. Hindi mo pa na-actualize yung goal mo, nako-consume na nila. Okay? Let's see more. Advice. This May for Pisces. Happy. Nandito ang renewal, my loves, with strong energy of renewal and God happy. So dito, I hear, ayan, may mga water dito. Magagamit mo na, my loves, yung intuition mo right now. Pwedeng tama talaga. And perseverance. So, nabanggit ko kanina na nag-grow ka habang may peace of mind. Iyon yung isa sa mga maipapakita mong confidence this May. Yung
emotion na tumatakbo sa isipan mo, hindi na siya very dramatic. Kung hindi, parang peace of mind na siya kasi nakakaya mo nang i-handle eh. Dati, parang mai-handle mo siya, tumatakbo siya sa isip mo ng very may halong pag-overthink. This time, nag-grow ka. Kaya mo nang i-handle, alam mo nasa isip mo siya, pero at the same time, you are being grounded. Okay? So, perseverance, my loves, yung kailangan meron kang isang ma-achieve, pwede ganun. Halimbawa, dito sa 7 goal na to, ngayong May, ito muna sisimulan mo. So, mag-ingat ka din, my love, sa mga goal na yan, lalo na kung iyan ay about sa yung family, kasi pwede ding maging merong mais energy dito. So, new beginning, my loves, pwede mong i-renew kung ano yung mga goal mo. Pero dapat, my loves, lagi mong uunahin yung iyong sarili with this Queen of Wands. Let's see confirmation. May caution dito, my loves. Find out more information. Don't overwork yourself. So, pwede ito may kinalaman doon sa ayan. May kinalaman to dito. Parang meron pa rin. 'Di ba sabi ko may lilies. Pwede may loves your partner, your family member, ng offering, admiration sa'yo. But you still need have caution. Kailangan may makita ka pa rin mga sign. Huwag ka agad magpapaniwala, my loves. You need to find out more. Kasi nasa healing phase ka. And then, parang ayun, bibabalik, may mag-o-offer may magpaparamdam, may mag-o-offer ng peace, mayroong magpapakita ng admiration and love, but dito may caution pa rin eh. So, ibig sabihin, hindi ka kailangan mag-full trust doon sa tao, kung hindi, doon sa process. Because of these arguments. And intimacy, sexual chemistry, reminiscing. So, yan, pwede din isang highlight ng May mo is pagbalik ng tao, ng partner, ng friend or family na ito hindi lang basta friend kasi parang dito my loves yung conflict na naranasan mo sa family to eh. So pwede talaga mayroong yung nanggaling ka sa dramatic and chaotic relationship this past few months. And may intimacy. So pwede my loves na i-entertain mo yung pagbalik nila. Parang magkaroon ng intimacy, magkaroon ng nostalgic moments with this reminiscing kung kayo ay malayo sa isa't isa. So, dito my loves, final message from spirits. Kung meron kang tanong na yes or no question, habang sinashuffle natin ang card is, itanong mo na. And here is their answer for my Pisces this month of May. Ask your angels. So, may cautions pa rin. I hear na logi kang magre-relay sa mga signs na ipapakita nila sa'yo. Kasi pwede ka nga may loves na more on mind. So, use your intuition at the same time, i-ground mo yung sarili mo. Kung ano yung reality check. Reality check. So, ask your angels, ano yung pinapakita nila sa'yo. Okay? So, you need to communicate pa rin and always sa yung mga guides, my loves. Ask your angels, ask your spirit guides, my loves. Lalo na dito, about sa intimacy and caution na to. Okay, and that's all for you, my dear Pisces. Thank you so much and see you in my next one.